Good afternoon, church. Good afternoon. Yeah. Wag na wag kang mahihiya sa akin. Para hindi lang tayo kabahan na. Yet not I, but through Christ in me. Yan ang nagpapalakas ng loob ko eh. Let us all stand for the reading of our word for today. Philippians chapter 3, verse 12 to 14. Not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold on me. I myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. 14. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Let us pray. Lord Jesus, nandito kami ngayon, Panginoon, para parangalan ka, sambahin ka, at sundin ka, Panginoon, sa lahat, Lord, na nais mo na mangyari sa aming buhay. Kaya right now, O Lord, we need your presence, we need your wisdom, we need your Spirit, Lord, to dwell in us. Na siyang laging, Lord, na gumabay sa amin, magbigay sa amin, Lord, ng kaunawaan sa lahat ng ito. Na ito ay aming malakaran at mapagtagumpayan. In Jesus' mighty name, Amen. Ito ay tatlo lang na verse ito. Pero gusto ko na makita natin ito sa ibang translation ng The Voice Translation na sinabi rito, I'm not there yet, nor have I become perfect, but I am charging on to gain anything and everything, the Anointed One. Jesus has in store for me. Yan, napakaganda, no? Mas maintindihan natin. Jesus has in store for me. Yan ang ating motivation ngayon. And nothing will stand in my way because He has grabbed me and won't let me go. Kita mo, hindi papayag ang Diyos. Kaya anuman ang ating gawing katamaran, hindi papayag ang Diyos na hindi ka dadalhin sa gusto niyang kalooban. Brothers and sisters, as I said, I know I have not arrived, but there's one thing I am doing. I'm leaving my old life behind, putting everything on the line for this mission. I am sprinting toward the only goal that counts. To cross the line, to win the prize, and to hear God's call to resurrection life found exclusively in Jesus, the Anointed. Kaya sinabi rito, call to resurrection life found exclusively in Jesus, the Anointed. The Anointed means He is only able. Siya lang ang makakagawa niyan. This is our big idea. Pressing toward the goal is the only way to run the race of conformity to Jesus Christ. Conformity is the act of matching attitudes, beliefs, and behaviors or being like-minded. Sabi, no, ang ating talagang sundin, yun ang gusto ng Lord, si Jesus. No matter what,
Yan lang ang ating dapat pala na focus. The title is Embrace the Grind. Yan ang anak ko. Ito yung sinabi ko ng nakaraang preaching ko na pinapalayas ko sa bahay. Dahil sumasagot sa nanay niya. Sa mami niya. Sabi ko, umalis ka sa bahay. Kung sasagot ka rin lang. Pero sabi ko, anak, pinaalam ko sa kanya to. Sabi ko, ito yung aking ngayong ilalagay ko sa aking PowerPoint. Ikaw. Yes, grabe naman, Dad. Sabi ko, proud kasi ako sa'yo. I'm proud. Ako sa'yo. Sabi niya, thank you, Dad. Ganyan ang Diyos. Kasi gusto ng Diyos. Proud na proud siya sa atin. Bilang tatay. Napayak na ako Title pa lang. Naalala ko kasi itong anak ko Actually, ito siya, hindi naman siya competitive Kuhan itong bata na ito, may katamaran din. May katamaran sa pag-aaral, sa kuhan basta ayaw niya ng kompetisyon. Kaya bawat uwi ko sa Pilipinas, from Iraq, sabi ko magtakbo tayo, mag-jogging tayo. Tama din ito. Sabi ko mag-ikot tayo sa oval 10 times. Sabi niya, Dad, sobra naman, Dad, yan. Hindi ko kaya yan. Sabi ko, akala mo lang yon. Sabi ko, tumakbo tayo. Tumatakbo kami, nagkakwentuhan. Sabi niya, nakasampu na tayo O pwede pa tayo ng 2. Sabi ko, kita mo, akala mo lang yan. Kasi minsan tayo, akala lang natin, hindi natin kaya. Pero pag kinakausap natin ang Lord at nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, kaya natin. Yan ang implication ang dating sa akin ng ating na ito. Pero ito yung bata na ito, proud ako sa kanya kasi bakit? Hindi siya competitive, pero nag-graduate siya ng college cum laude. Maintain niya. Nagbabayad lang ako ng half sa kanyang tuition fee. Kaya ang kanyang bunso na kapatid, ngayon, ang nangyari, bago mag-college, na pressure. Kasi siya yung competitive, siya naghakot ng medalya, pero yung kuya niya, nag-graduate ng cum laude, na 2 lang ang kanyang medalya nang nag-graduate siya ng high school. Sports at saka Boy Scout. Kaya sabi ko, kita mo yan anak, saan ka ngayon? Sabi ko sa babae. Kaya wag mo sabihin na mas matalino ka pa sa kuya mo. Mas matalino yung kuya mo kasi hindi mo nakita siya kung ano siya ng high school pero ng college siya. Nakita mo. Kaya sabi ko, anak, proud ako sa iyo. Ngayon, wala na akong problema sa kanya. Hindi mo na siya pwedeng turuan. Alam niya na yung gagawin niya. The goal is conformity to Jesus Christ. Philippians chapter 3, 12 and 14. This is the goal. But I am charging on to gain anything and everything the anointed one. Jesus has in store for me, and nothing will stand in my way because he has grabbed me and won't let me go. 14, the cross, the line, to win the prize, and to hear God's call to resurrection life found exclusively in Jesus the Anointed. This is the motivational of a noble goal. Salvation, tandaan natin, salvation is a starting point. Hindi tayo pwedeng lumaban sa race without salvation. Tinuro ni Pastor Bong nakaraan yan. Na-save muna siya bago siya humakbang. Kaya ang lahat ng ginawa ni Paul, basura lahat. Ang pagiging isang reliyoso niya, sumunod, halos natupad niya ang kautusan, sumunod siya sa mga leaders niya, chosen people sila, pero lahat yan, rubbish, sabi ni Paul. Kasi bakit? Hindi pa siya na-saved by grace. Kaya sinabi rito, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God.
not of works, lest anyone should boast. 10, itong sinasabi ko, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. We should walk. Hindi could walk. Should. Kasi pag sabing could, may option tayo. Okay na yan. Sigurado naman ako punta ng langit eh. Kaya, save na ako. What else? Ano pang gagawin ko? Pero sinabi ito, we should walk in them. B, Christ Jesus sets the standard. Romans 8:28, the purpose for which we have been called by God, sabi rito sa Romans, and we know that God causes everything to work together for good of those who love God and are called according to His purpose for them. Lahat gagamitin ng Diyos, mabuti man o masama, para lang malakaran lang natin ang purpose niya. Ito yung purpose niya. For God knows His people in advance, and He chose them to become like His Son. He chose us like His Son. Kaya sabi sa Psalms, sabi ni David sa Psalms chapter 4 verse 8, what is the man that you mindful of him? Who is the Son of Man that you visit him? You made him a little lower than angels. But the angels there, hindi sinulat ng English translation na God, but that is Elohim. We are created, we are made lower than Elohim. You crown him with your glory and honor. We have glory from God. Sabi sa verse 9, sabi niya sa verse 9, how excellent is your name all over the earth. Sino yon? Tayo. How excellent is the name of God in our life. Pag hindi tayo mag-ayos, kakahiya. Paano ka masabihin kaya ng Lord? Excellent. Excellent. Excellent, my son. See, the price is worthy of the effort. Sabihin kahit mag-effort tayo, is worthy. Sabi rito, ito nabasahin ko na lang ang supporting verse. Sabi sa 2 Timothy verse 4, chapter 4 verse 7 to 8, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Ito lang na tao, this only man, na nagbigay ng statement niya na he welcome death. Sinong tao pag hindi ka prepare, sabihin mo, welcome death. Tapos na ako. Sinabi ni Paul, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sabi niya to, I have fought the good fight. Pag sinabi kang I have a good fight, sa labanan ng tournament, pag ikaw ay puro ka lang atras, pag hindi ka sumusuntok o sumisipa, pag magkaroon ng tie, talo ka. Ibig sabihin, marunong sa dumipinsa, marunong siyang umatake. Finally, there is laid up for me to crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Ibig sabihin, alam ni Paul kung anong crown mayroon siya. He is very confident. The crown of righteousness, he will be received in that day. Kaya matanong ba natin sarili, anong crown kaya ako? Hindi ko alam. Kasi bakit? Hindi ko nilakaran eh.
Tama na lang siguro, yung nakaraan, makapalakpak na lang tayo, di ba? Pero may na-prepare na reward. Sayang eh. Pinag-usapan namin ni Brother Odik nakaraan, akalain mong reward that is eternal. Ibig sabihin, kung may natanggap kang reward, eternal yan. Kung wala ka matanggap, wala ka ring matanggap, eternal. Kasama ka rin, pero wala. Eternal eh. Eternal, kala mo eternal na reward, wala. Pero kung may eternal kang reward, eternal din yon. Hindi pa tayo nagturo ng 5 crowns. May 5 crowns na binibigay sa langit. Point 2. If you think you have already arrived, you are off target. Ibig sabihin, okay na ako. Not that I have already obtained it or have already become perfect. Brethren, I do not regard myself as having laid off of it yet. Sabihin, okay na ako. Pasimba-simba lang ako, okay na yan. May babulsadi ako, okay na yan. Dito naman ako sa worship team. Yan ba yung call natin? This is not a call. Part of a call, ito yung bunga ng call. Fruit of a call. Pero this is not a call. Being a leader of a soul group is not a call. The delusion of perfection. Basahin natin ito. In Matthew 19, verse 16 to 22, Jesus counseled the rich young ruler. Tingnan natin yung insight dito. Now behold, one came and said to him, Good teacher, what good things shall I do that I may have eternal life? So he said to him, Why do you call me good? Oh, kita mo. Why do you call me good? Kasi tayo sa Diyos, ang good sa Diyos, na tingin natin, iba sa good na nakikita natin. Kasi ang good para sa atin, pag maganda ang suot, maganda ang buhay, maraming pera, good. Ang sa Diyos, hindi. Di ba nabasa natin? All things work together. Ibig sabihin, pag tayo alam natin, kahit nahirapan siya, that is good. Kasi may gagawin ng Diyos sa buhay niya. Ngayon, may kapatid tayo ngayon na nag-struggle siya, pero tinatanggap niya naman na itong struggle ko. Ako noon, nagkaroon ng struggle, gumapang kami sa kilala ko ang Lord, tinatanggap ko. Kasama ito sa consequence na dinaanan ko noon. Kasi marami akong kasalanan. Dapat lang, nadaanan ko ito. Kasi marami akong kasalanan eh. What good things shall I do that I may have eternal life? So he said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. He said to him, Which one? Jesus said, You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. Honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, All these things I have kept from my youth, mula ng pakabata. What do I still lack? Jesus said to him, If you want to be perfect, go. Sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. But when the young man heard and saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Ano ang insight nakikita natin dito? Bakit ito masasabi ko na delusion of perfection? Alam mo ito, nakita ko dito, perfect. Nagawa ko na lahat yan. Pero hindi siya sigurado ng kanyang salvation. Pwede ba natin masabi? Nagawa ko na ito lahat, pero pag tinanong natin yung sarili natin, we are not yet secure our entrance to heaven. Hindi siya balanse. Katulad kay Paul, nakuha ko na yan lahat. Mayroon si Paul lahat. Nagawa niya na. Ano kay Paul ang nakita niya? Bakit rabes? Lahat. Anong wala sa kanya? Holiness and righteousness. Hindi pasado. Kasi gumagawa siya ng sarili niya. Without holiness and righteousness is not a Christian
Ang lahat ng Christian kailangan may holiness and righteousness. Kahapon natuwa ako sa sinabi ni Paul. Our topic is holiness. Napakahalaga ng holiness. Kasi ang holiness, ito yung magtuturo sa atin mamuhay ng righteousness. Looking at the past will slow you down. Sabi sa Philippians 3:13b, forgetting those things which are behind. This is the pitfalls of the past. Ito yung mga hidden traps sa atin na pinabaliwala lang natin kung bakit napakahirap lumakad ng isang Kristiyano. Hindi siya nagiging effective. Hindi tayo naging epektibo sa lahat. Ang dami na nating ginagawa sa church, pero minsan, bakit nakakapagod? Na-overwhelm tayo, hindi natin na-enjoy ang church, ang service. Kasi marami tayong mga hidden traps sa buhay natin. Ito yung isa, ruined by bitterness and a lack of forgiveness. Ito yung pinakamabigat sa lahat. Weighed down by sins. Yung kasalanan na binabaliwala natin. Ayaw natin i-confess. Lord, lahat tayo makasalanan. Yung taga-mundo at taga-tayo, yan ang common natin. Lahat tayo makasalanan eh. Ang pinagkaiba lang natin, mayroon tayong cross na inaasahan. Mayroon tayong Jesus. At mayroong 1 John 1:9. Alam natin ang 1 John 1:9. Basahin nyo. Kaya, Hebrew 12:1-2. Therefore we also, since we are surrounded by a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. And let us run with endurance the race that is set before us. Ito yung ibig sabihin nito. Mahirap mag-embrace ng isang bagay. Ibig sabihin alam mo yung embrace the grind? Sino yung ibig sabihin na ina-embrace natin dito? Makipagbuno tayo sa sarili natin. Hindi si Satan, hindi tayo kay Satan nakipagbuno sa sarili natin. Ito pinakamahirap. Yung will na gusto natin. Yan ang pinaka-beautiful gift sa atin, yung will ng Lord, yung free will. Yan ang pinaka-beautiful gift, and yet, is the most dangerous gift God's gift ever gave to man. Why? Because of the free will give us ability to decide against God. Napakaganda ng free will. Napakaganda ng disenyo ng free will para bigay sa atin ng Diyos. Kaya lang yun ang ginamit din na pinakadelikado. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Number 4, last. Aga pa tayo, no? Bale. Marami pa tayo dyan pag-usapan. Pressing toward the goal is the only way to run the race. Ibig sabihin, wala tayong choice. Kailangan natin talagang run the race. Gusto natin ma-finish. Alam mo yung race, hindi naman yan paunahan. Patapusan. Kaya pinsan tayo mga Kristiyano, nakipag-ano tayo, magaling siya. Magaling. Hindi yan, walang pagalingan sa church. Patapusan. Personal lahat yan. Hindi pwede na, si Kwa na lang, siya na lang. Philippians 3:14, I press on, but one thing I do, reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal. The challenge of persevering in making progress. Ito na yung challenge. Gusto natin? Ito na. Requires a perspective of hope. Sabi niya sa Philippians 3:8, balikan ko, kay Pastor Bong. I press on. Sabi ito sa press on. Ito yung support. Yet, indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ
lahat na yon, tinapon na ni Paul. Ito yung ginamit niya. I lost for the excellence of the knowledge of Christ. Excellence in Greek word means hyperiko. Means higher, better, supreme, to be above. Pinanganak tayo lahat, mayroon tayong gift. Nang nasave tayo, naibalik lahat yan. Kaya before pa the foundation of the world, which He chose us, we already have gift. Naputol because of man's fall, naibalik because of the cross. Ngayon, sabi rito, excellence. Ibig sabihin, lahat tayo ng pinanganak, we have gift. Pero hindi tayo excellent. Walang kinalaman ang gift. Kaya sabi niya, bakit gift mo yan eh? Kaya yan ka, gift. Gift mo yan. Hindi. Bakit tayo mahina? Ako mahina ako eh. Kung mahina, lakas lang. Bakit ang lakas ko magsalita? Kaya asawa ko lagi, ano na naman yan, daddy? Mag-English ka na naman. Kaya sabi ko asawa, sabi ko, ikaw, simula ngayon, magtigil ka na ha. Sabi ko, wag ka mahiya. Hindi nga ako nahiya, ikaw pa nahiya. Ako umaharap. Ganyan ang ano eh. Kaya minsan, natural ba tayo? Hindi ka naman pwede mag-arte tayo na sabi na gayahin ko sila, gayahin ko gayahin. Iba nga ang decision natin, magkakaiba tayo, ibang design eh. Pero I believe na naunawaan nyo rin naman ako. Diba? Ang importante, nagkakaunawaan tayo, hindi yung ibig sabihin na pagalingan dito ng English, pagalingan dito ng mga binabasa. Ang importante na i-relate ko kung anong mayroon dito sa loob ko na binigay ng Diyos. Sinasabing excellence. For being excellent, it's not na gusto mo maging number one. Naging number one ka because you're excellent. Kaya tayo minsan nagkaroon ng competition kasi gusto natin maging number one pero hindi tayo ayaw natin na maging excellent. Di ba? Nakuha ko, ibig sabihin. Kasi ang excellent, this is an attitude. Hindi ito gift. This is an attitude. Gusto kong maging magaling sa sinasabi na pagpangangaral ng salita ng Diyos. Magbasa ng salita ng Diyos. Hindi yan gift. Kung may gift, gift niya yan. Singatin, kahit anong gift ka, hindi ka magbasa ng Biblia. Wala kang may masasalita dito. Di ka mag-aral, wala kang masasabi dito. Kagabi nag-illustrate ako sa Kedron, what is excellent? Kasi nag-uusap kami tungkol sa Acts. Bakit si Paul ay napili? Si Paul, bakit napili ng Diyos? Murderer eh. Persecutor ng Christian church. Pero pinili ng Diyos. Why? Kasi siya persistent at mayroon siyang spirit of excellent. Ibig sabihin, being excellent, that is an attitude generated by the Spirit sa loob. Knowledge, sabi niya rito, knowledge of Christ Jesus. Knowledge in Greek word means gnosis, moral wisdom such as sin in right living. Ibig sabihin, hindi yung alam lang natin si Jesus, hindi nakikita sa buhay natin. Yan ang gusto ni Paul. Ako talaga, gusto ko siyang kilalanin, nagsisikap akong makilalanin ko siya, nakikinig ko siya, at nakikita sa buhay ko. Yan ang nakita kay Paul. Kaya si Paul, kahit na magsalita sa doon, hindi kini-question kung sino siya. Kahit ano nang sinishare niya, hindi siya kini-question because nakikita sa kanya yung integridad. B, requires a work ethic of diligence. But one thing I do, reaching forward to what lies ahead. Sa pag-forward nating buhay Kristiyano, kailangan natin tinatawag na work ethics, diligence. Ibig sabihin, persistent tayo, mayroon tayong effort, at the same time, nagko-collaborate doon sa tinatawag na work ethic. Yung nagwo-work ka, active ka, committed ka, lahat ginagawa mo, work, pero walang ethics, walang moral. Hindi, balance eh. Pagod. Sama lang loob natin. Sama lang loob natin.
Philippians 3:9. Sabi dito, and be found in Him, itong gusto niya, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is true faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Ito yung gusto niya, working together with Christ. C, requires a large dose of perseverance. Ito na yung kailangan natin. Pag hindi natin alam ito, large dose of perseverance. Kaya maraming tayong mga Kristiyano, ayaw ko na. Tigil na ako. Tama na lang ako sa ganito na lang, sasama lang ang loob ko. Pero sabi niya, sa Philippians chapter 10, balikan ko kay Pastor, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death. Bakit hindi na lang tama na lang nakilala ko na lang siya? Hindi ko na kailangan itindihan anong resurrection na sinasabi na yan. Hindi ko na itindihan yan. Tama na lang na alam ko na resurrect siya. Pero kailangan natin the power of resurrection. Kasi pag walang power of resurrection, paano na ka lang si Jesus ngayon? Sabihin natin, anong kwenta ng kanyang pag-resurrect na hindi itong magkaroon ng implication sa buhay natin? Therefore, sabi niya rito na sa Romans 6:4-7. Therefore, we were buried with Him through baptism into death. Death muna, nauna. Therefore, we were buried with Him through baptism into death. Sa ibang reliyon, may mga baptism of the death pa sila eh. Minsan, hindi natin, ano ba yung baptism of death? Very malalim na siguro yan. Pero yan ang katotohanan. Kailangan, ibig sabihin baptism, we immerse na unawaan natin ang kanyang pagkamatay. We immerse na unawaan natin. Sa kanyang pagkamatay, we forgiven our sins. Sa kanyang pagkamatay, we reconcile. Na-reconcile ang ating relationship. Pero minsan, pag hindi natin maunawaan, baliwala sa atin. Pero sa totoo lang, kaya minsan, hindi tayo confident magsabi sa Diyos na, Lord, ito yung gusto ko, Lord. Ay, ito, Lord, ito. Hindi, nahiya tayo magsumbong. Kasi hindi natin naunawaan yan, ang baptism of the death of Jesus. Now we already reconciled. Mayroon na tayong peace, makipag-ugnayan sa Diyos. And the power of His resurrection. Ano ba itong resurrection na sinasabi? Brother Odic, paki-plus mo nga yung ano. Gusto ko makita nito yung purpose ng resurrection. Ito yung purpose of the resurrection of Jesus was. The purpose of the resurrection of Jesus was to prove Jesus' victory of sin, to restore mankind's power of death, to destroy man's fear of death. Kasi sabi niya dito sa 54 ng 1 Corinthians chapter 15. So when this corruptible has put on incorruptible, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Because of the death of Jesus, the Calvary, O death, where is your sting? Ito yung purpose ng resurrection niya, na nawala ng kabandag ang kamatayan. O Hades, where is your victory? Ang libingan. Kaya napakaganda pag makaranas ka ng rapture. Kasi hindi ka na mamamatay, diretso. Yan ang because of that. Of death of Jesus. Kaya may rapture. Kasi hindi na kailangan yung tao, papalitan, automatic. The sting of death is sin. And the strength of sin is in the law. Kasi si Jesus, walang kasalanan, di ba? Pero kailangan mamatay siya. Kasi sinabi na sa Revelation 8:13, Lamb slain since the foundation of the world. Kailangan siyang mamatay. Wala siyang kasalanan. Anong ginawa niya? Na sinabi nito ni Pastor Bong nakaraan, 1 Corinthians 15 verse 21. Sabi niya, kinuha niyang lahat ng kasalanan natin para mamatay siya. Para magkaroon ito, the sting of death is sin. Para magkaroon siya ng kasalanan. He collect all our sins at nilagay niya at namatay kasama doon sa krus.
Ngayon, ano sabi dito? And the strength of sin is in the law. Bakit siya, ito ngayon, na-resurrect siya, kasi hindi siya lumabag. Kaya nabuhay siya. Kuha natin ang principles. Bakit siya nabuhay? Because the strength of sin is in the law. Wala siyang nilabag. Kaya nabuhay siya. Namatay lang doon ang kasalanan natin. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kasama tayo sa victory na yon. Ito pang isa. To complete the final act of redemptive plan of God. Ito kung bakit pa siya na-resurrect. To deliver the Holy Spirit. Kaya kalagan ng power of resurrection. Ito sinasabi ko. To deliver the Holy Spirit back to mankind. Maninirahan na. Because yung vessel, malinis na. Wala pa sa Biblia, kahit ang mga prophet, the Spirit of the Lord come upon them. Come lang, pero hindi nagdidwell. Sa Old Testament, sa mga prophets, even David, hindi nagdidwell ang Holy Spirit. Come and go. Pero in this time, because of the blood, we are cleansed by the blood. Now the Holy Spirit will dwell upon us. Ito yung power of resurrection. Kaya sabi niya, sa John 14, 15, 18, if you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Oh, sino kayo makapag-snatch sa atin? Sinabi. Yan na yung sinasabi na yung assurance of salvation. No? Sino pa makapag-snatch sa atin? Because the Holy Spirit is already forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you, and He will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. Hindi niyo ba napapansin? Hindi kaya ito yung second coming na sinasabi niya? At ang hinihintay natin ay third coming. I will come to you. Sabi niya, di ba nagbanggit siya minsan, mayroon dito na hindi mamamatay hanggang pagbalik ko. Nagsabi tayo, isa may buhay pa ngayon. Ito sinasabi niya, Holy Spirit. Kaya inasahan pala natin, third coming. Walang second coming, tapos na. Di ba? Yung kanya na lang laman. Actually, wala naman tayo talang makita na nakalagay, may second coming. Ito sinabi niya, ito, I will come to, naliwalag naman eh. Eh, nasaan na pala natin, third coming. Kaya napansin ko lang eh. That's it. Continue tayo, Brad Dodek. Ito pa. Ito pa, isa pa, last. To re-establish the spiritual kingdom of heaven on earth through the Holy Spirit. Oh, ito na. Sa Acts 6:8. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? And he said to them, it is not for you to know times or season which the Father has put in his own authority. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Ito yung trabaho ng resurrection sa atin. This is the power of resurrection sa atin. Na i-restore ulit yung kingdom of God sa panahon natin dito, sa buhay natin, na i-restore ulit. We have already connected. We are already connected to the Father. Brad, balik na tayo sa ano. Yan ang purpose ng resurrection. Yan ang power of resurrection. Na maranasan natin. Si Paul, sinasabi dito, wala naman silang, tura lang naman ang kanilang hawak. Tayo, may mga epistle pa tayo. Siya nakikinig lang sa Holy Spirit kung anong sinasabi at pinapamuhay niya. Tayo mayroon. Kumbaga, nakakalamang na tayo kay Paul kung tutuusin eh. May nababasa tayo, siya wala. Tura lang. At saka prophecy. Pero tayo may Biblia.
that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Raised from the dead. We also. Anong ibig sabihin yan? Kasama tayo Nagkaroon na ng resurrection sa buhay natin. Kaya nagkaroon na ng bagong tao. Diba? Anyone in Christ is a new creation. Ito na sinasabi niya dito. Because of resurrection. For we have been united together in the likeness of His death, certainly we also shall be in the likeness of His resurrection. Dapat naunawaan, naranasan din natin na nag-resurrect na tayo. Naranasan nyo ba na nakakausap nyo yung na-resurrect sa loob? Yung bagong tao? Naranasan nyo na yan? Bakit ginawa ko ito? Kasi nag-uusap sila ng old at saka new. Ay hindi. Hindi yan. Kasi dalawa doon sa loob. Bakit ginawa ko ito? Hindi. Ito yung gusto ko. Yan ang old at saka new. Knowing this, that our old man was crucified with Him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Dapat, huwag na nating pakawalan yung old na yan. Manatili, kailangan ang mabuhay na yung bago na. Yan ang mamumuhay. Yan ang makikita. For he has died, has been freed from sin. Pag namatay ka na, ano ba ang taong patay? Alam niyo ba ang taong patay? Puro buhay? Yung sinasabihan na siya, na-open na siya, ino-open na siya, pero hindi, wala sa kanya. Iniinsulto na siya, wala sa kanya. Yan si Jesus. Iniinsulto na sa kanya, wala sa kanya, kasi hindi importante sa kanya yun Ang importante sa kanya yung love. Nasabihan lang tayo, hindi ka naman karapat dapat yan. Minsan si Annalyn ito, ikwento ko Dito to. Ako hindi pa ako Kristiyano pero talagang mababay. May boss ito noon sa Iloilo na parang may crush siguro sa kanya. May-ari ng hotel. Ngayon, ako naman nagtatrabaho lang sa isang maliit lang na restaurant. Siyempre susunduin ko yan doon. Alam ko, girlfriend ko. Kahit ako naman wala akong pakialam. Manager siya sa isang opisina ng isang may-ari ng hotel doon na malaki sa Kanay mo, nag-uusap kami, usap din kami, nag-ainom pa ako noon. Alam mo, sinabi niya sa akin, hindi mo ba alam na hindi ka karapat dapat magipag-usap sa akin? Ito, kasi ako naka-jogging pants lang. Siyempre ako, gigil na gigil. Sabi ko, grabe itong, ang liit ko, ang liit. Hindi ka naman Kristiyano, hindi mo pa alam Pero ngayon, alam mo na, walang mayaman, walang mahirap, kahit hari ka pa o presidente. Lahat tayo ay king. Baka ikaw hindi ka pa, wala ka pang, hindi mo pa alam yun. Pero lahat tayo ay royal family. Kataon lang siguro sa lupa, maganda ka, pero bakit? Kahit na ikaw ay lumubog man sa hirap, maalis ba yung rights mo bilang king? Maalis ba yung ang rights mo bilang child of God? Hindi Kahit ano pa ang kalagayan mo, ang rights natin, hindi maalis. Devotional question. Malapit na tayo matapos. What are some things in your past that sometimes distract you from pressing forward in the Christian race? Could be either positive things leading to contentment or negative things leading to discouragement. Dalawa. Kontento na tayo, kaya nakaupo na lang tayo at wala na tayong iniisip pa. Ano pa ang pwede sa buhay ko? May dagdag sa buhay ko. How do you focus on the future and running the race God has set before you? Nag-isip pa yun, ano pa Lord? Ano pa ba? Ano pa ba yung gagawin ko? Ano pa yung mayroon ka na nilagay mo sa akin? Nagtatanong ba tayo minsan? Mayroon ka pa ba Lord na binigay sa akin dito? Ayoko na, hindi ko to makikita. Gusto ko, pakita mo sa akin Lord ngayon kung ano itong gusto mo na mangyari. Anong mayroon ka na nandito ngayon sa akin? What is the price Paul talks about? In verse 14. Yan ang sinasabi ko. Reflection. Why would we want fame when God promises us glory? Glory itong inasabi ng Lord. Glory. Glory. Pag sinabing glory, glory ng Lord, glory ni Jesus, na sa ating lahat, pero iba-iba.
Yan yung pleasure ng Lord na how excellent is your name, na sinabi niya. Kasi bakit? Iba-ibang personalidad, pero nakikita niya ang kanyang sarili. Kuha natin? Yan ang pleasure niya. Akala mo, kung pinanganak ang lahat ng mga tao sa buong mundo as a record, data, sa Google ko lang nakita, 108 billion na from man's dispensation. Kung yan lahat ay mamuhay sa gusto ng Lord, 108 billion na yung glory ng Lord ay sa bawat isa, pero iba-iba. Unique. Yan ang kanyang pleasure. Why would we be seeking the wealth of the world when the wealth of heaven is ours? Why would we run for a crown that will perish with time when we were called to win a crown that is imperishable? Sinabi ni Paul Washer yan. In-quote ko lang. Alam niyo man si Paul Washer, ito ay isa sa mga theologians na magaling rin na theologians pagdating sa doctrines. Application na tayo. John 7. I do not pray that you should take them out of the world. Kita na natin Ngayon, nang nasave tayo, gusto natin hintayin na natin kaagad yung pagbalik niya. Gusto nating umalis o gusto nating umalis na rin dito. Ay, mahirap na sa mundo. Gusto ko nang umalis. But that you should keep them from the evil one. They are not of the world. Di naman talaga tayo rito kasing citizenship natin is in heaven. Just as I am, but ang citizenship natin in heaven, but still, tayo maninirahan pa rin sa earth sa darating na panahon. Di ba? Mayroong bagong earth sa bababa sa Revelation chapter 21 na wala ng dagat. Kasi bakit wala ng dagat? Tanungin niyo ako. Wala namang kwenta na ang dagat Kalay mo kalahati ng earth, tubig. Hindi naman tayo manirahan doon. Kaya wala ng dagat. Hindi naman natin kailangan na maggawa ng fishing boat May lake naman. Parang New Zealand. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them by your truth. Ito na. Your word is truth. Sanctify them. Your truth. As you sent me in the world, I also have sent them into the world. And for their sake, I sanctify myself. Kita mo, si Lord, siya mismo personal, nag-effort para i-sanctify niya ang kanyang self. Huli na siya, pero need to sanctify. Kasi sanctify, his living sanctify is the separated one. Sineperate niya ang kanyang pamumuhay sa pamumuhay ng mundo. To obeying the Father's command. That they also may be sanctified by the truth. Bakit naging application yan? Kasi dito, pag hindi natin i-apply ito, hindi tayo makalakad ng tama sa race, mahirapan tayo. Kaya sabi rito, they are not of the world. Just as I am not of the world, sanctify them by your truth. Ano yung truth? Si Jesus, tinanggap ko na, kaya sa akin ang truth. Tama na ba yun? Kilala ko na si Jesus, kaya ako sa truth. Sinasamba ko si Jesus, ako sa truth. Anong nagawa ng truth ngayon sa pagkakilala mo? Baka knowledge yan. Your word is truth. Ibig sabihin sa word is truth. Anong sabi sa John chapter 8 verse 31? If you abide in me, if you abide in my word, you are my disciple indeed. And you shall know the truth, sa 32, and the truth will set you free. Ibig sabihin, pag sinunod natin ang kanyang mga salita, totoo tayong mga disipulo. At doon nating malaman ang totoo. Ay, oo nga. May Holy Spirit nga. Di ba? Yun ang nag-sanctify. Nakuha natin? Kasi pag hindi mo maranasan at sinubukan na ang sarili mo ay sumusunod, ikaw mismo makita, ay nakasunod ako pa. Nasunod ko na. Nakita mo sarili mo, ay nakasunod na ako.
Ay, totoo nga ang Holy Spirit. Yan ang sinasabi niya na may ranasan niya ang the power of His resurrection. Yan ang implication sa atin ng resurrection. Na nasusunod natin ang law of the Spirit according to His Word. Kaya doon natin makilala ang sarili natin. At sinabi, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Doon pa lang tayo maging malaya. Kaya wala pang kalayaan kung doon pa lang siya sa ating kaisipan. Ang kalayaan, magsimula sa pagsunod. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ibig sabihin, kahit na naborn again ka na, hindi ka siguruhan na hindi ka pa rin salbahe. Salbahe ka pa rin. Ang kailangan mo lang dito, ito sinabi sa church ito kailangan mo lang renewing of your mind. Magsimula mo na mag-renew ang mind. Bakit? Pag na-born again ka, nag-renew ka na ng mind mo? Di ba? Hindi pa. Bakit ganito pang ugali ko? Born again na ako. Alam ko, tinanggap ko na si Jesus at nagbago na ako. Bakit ganito pa rin ako? Because you're not renewing of your mind. At hindi mo na prove what is that good. Pag yung mga anak ko nagkakamali, nagkakasala, at medyo nagkakaroon kami ng struggle, ang huling sinasabi ko agad sa kanila, kalooban ba ng Diyos yan ang ginagawa mo? Tatahimik na yan. Kalooban ba ng Diyos yung ginagawa mo? Hindi na kita tuturuan. Kasi alam mo na. Di ngayon, paano natin malaman ang kalooban ng Diyos? Hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia. Di ba mahirap? Kahit ang aking tinuturo dito, makalimutan nyo man lahat ito. Kung hindi tayo nag-aaral, makalimutan man lahat ito. Jesus Christ, glory to Him alone. Bago ako mag-pray, gusto ko, Brother Rodek, tingnan natin ito. Kung ano yung kukuha nating aral tungkol dito. Sa isang naputulan ng hamstring. Kita natin, walang paunahan Pinakita lang sa atin, walang paunahan. Gusto ng Diyos makatapos tayo sa tulong niya. Tutulungan niya tayo. Kita natin, yung Ama. Para lang makatapos siya, huwag kayong makialam. Kaya minsan sa buhay natin gusto na tayo ng Diyos tulungan na makatapos. Minsan yung mga naawa sa atin, minsan doon pa tayo magre-rely Kita mo, mayroon doon hilain siya. Kasi naawa sa kanya, patigilin siya. Kasi naawa. Pero yung tatay, hindi, huwag kayo tatapusin niya ito, tutulungan ko siya. Kaya minsan hindi lahat ng awa good. Na matuturin tayo. Ano bang awa na ito na ina-apply natin para sa sarili lang natin ito? O para sa Kanya? Natulungan natin siya pero hindi naman siya, pag after that, hindi naman siya makabangon ulit. Kinonsinti lang natin siya. Ang tawag doon, nag-compromise din tayo. Sige, okay lang yan. Pero ang Diyos gusto tayong tulungan. Siya ang gustong magtulong sa atin. Wala tayong ibang, minsan may mga bagay na Diyos lang talaga makatulong kahit ano pa. Tayo sa totoo lang, maliit lang naman. Kung may maitulong man tayo sa kapwa natin, maliit lang yan. Maliit lang. Yes, tulong. Pero maliit lang. Pero ang prayer na ang Diyos ang magtulong, yun ang pinakamalaking prayer. Kahit na ano pang dami nating sinasabi, sinasalita, konting tulong lang yan. Ang Diyos pa rin ang tutulong. At ang sarili natin, ang tutulong sa atin, kahit mahirap. Kung ayaw niya na,
Makatapos siya? Hindi. Kaya tulungan pa siya ng Diyos, ayaw niya. Ayaw ng tatay niya? Gusto ng tatay niya makatapos siya kung ayaw niya na? Makatapos siya? Hindi. Hindi siya makarating sa finishing line. Ganun din tayo. Kung ayaw natin, gusto ng Diyos. Kaya ang ginagawa, suffering eh. Kaya ang suffering, sabi ni Paul, pati suffering, gusto ko yan. Bakit mayroon anong suffering? Bakit may suffering? Si Brother Odic nag-preach, suffering is a gift. It's a blessing. Ang gold, bakit dinadaan sa apoy? Para maging puro, di ba? 2,000 degrees Fahrenheit, mga old school. Kasi ang gold, matigas pag mayroong impurities. Pag mayroon siyang iron, nickel, o copper, the gold is hard, brittle. Pero pag dinaan siya sa apoy for 200 degrees Fahrenheit, aalis ang lahat ng mga impurities pataas. Kasi ang gold mabigat. Ngayon yung gold na puro, Chinese gold, malambot. Ngayon, dahil malambot ka na, madali lang sumunod sa Lord. Yan ang nangyari sa Church of Laodicea, sa chapter 3, di ba? Hindi kayo malamig, hindi kayo mainit. Maligamgam, ibubuga ko kayo. Gusto ko, malamig kayo, mainit. Malamig at mainit. Bakit hindi mainit? Bakit hindi lang mainit? Gusto ng Diyos, malamig ka at mainit. Ibig sabihin, alam mo na ikaw, mainit sa Lord, at alam mo na ikaw ay nawawala. Yan ang gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos na nandito ka, pero hindi mo alam, nawawala ka. Minsan dito ka, minsan wala. Di ba? Kaya gusto ng Lord, alam mo na nawawala ka na, kailangan mo siya. At alam ng Lord na consistent ka. Let us pray. Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon, na nagtulong sa amin, Panginoon, na makabangon kami at malaman namin kung ano ang ginawa mo sa aming buhay, kung sino kami. Kaya Lord, ipaunawa mo sa amin sa bawat isa, na mayroon kaming race, mayroon kaming lalakaran, to express your glory in our life. Dahil dito ka natutuwa, dito ka nalulugod. Gusto mo na maging proud ka sa amin, O God. Kaya tulungan mo kami, Lord, na ipakilala kung ano man ang mga kabigatan sa aming buhay. Yung lagi namin, Lord, na pinabaliwala, ipakilala mo sa amin. Itong kasalanan, yung unforgiveness, yung bitterness, O God. Mga resentment namin sa aming puso, Panginoon. Pride, O God, na naging hindrance, Panginoon, sa aming pagtakbo, Panginoon, na makarating kami, Lord. Nais namin, Lord, na ang inahanda mo na reward, makuha namin, Lord. Makuha namin. Dahil yun ang gusto mo at yun ang inaasahan mo, Lord, na makuha namin ito. Kaya tulungan mo pa kami, Lord, ipakilala ito sa amin. Maunawaan namin ito. Na kami ay mamuhay, Lord, na ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami. And also discharge, O God. Let your spirit, let your power of your resurrection, Panginoon, na maranasan ng church na ito. Maging maranasan namin ang even the suffering, O Lord, na para kaming lumambot at maunawaan namin yung death, Panginoon. Yung pagiging dead, O God, in ourselves. Para ikaw, na sinabi mo, like a grain of wheat that falls to the earth and die to live anew, O God. Yes, Lord. Thank you, Lord. Kaya salamat sa lahat ng iyong katuruan, Panginoon, sa amin. Kaya wala kaming ibang inaasahan at wala kaming ibang purihin, kundi ang pangalang Jesus na siyang laging nananahan sa buhay namin.
Kaya pasalamat, pagsamba, papuri, binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.